call on our greeters, Paolo Nicolas, to welcome us this morning. Hey, good morning po sa ating lahat. Good morning. Medyo tayo ngayon. Ano yung mood ngayon? Parang alam mo yung masarap matulog. Kasi malamig di ba? Malamig yung December. Ang sarap po mag-galing. Sino nagising dito kanina na parang, nag-aaral ko sa kumot. Ano mo yan? Parang, gano'n, di ba? Ito, special mention. Ano ba, joke lang? 5 minutes pa. Pero, di ba, despite na ganun po, we choose to mag-worship kay Lord, di ba, po search. Kaya, thank you po again. And also po, sa mga wala pa ngayon, I know, busy kasi December, alam mo na, mga nag-uwian na probinsya. So, yung iba naman, may work pa rin po. Yung iba, may mga pa rin, di ba? Mga work. Ayun, so again, welcome po ngayon sa Line of the Mountain. I hope po, energized tayo ngayon para mag-worship kay Lord. I mean, medyo, ano man tayo ngayon, few in numbers, pero syempre, iba pa rin yung natin, yung fire natin para mag-worship, di ba? Hindi naman siguro susuot sa sa numbers, di ba? Sabi nga lagi, di ba, ni Pastor Chanre, kahit siya lang daw mag-isa, 2, 3, tuloy ang praise, di ba? Ang church, di ba? Again, welcome po sa Line of the Mountain. So mga nanonood po live, hello po sa atin. Okay rin kayo dyan, kung saan man kayo, kung saan sulok ng mundo man kayo. Next slide. So, next one, let's call Brother Angelo for the opening prayer. Okay, let's all rise. Heavenly Father, we thank you for the life you've given to us, the strength and the grace and the mercy that you have restored us, which is very fresh every day. And I pray that you bless us today as we praise and magnify your name. And as we praise your name, I pray that you cleanse our hearts and renew our minds so that our minds can be in tune with the way you want to be worshipped. So Father, I pray that you bless us all throughout the service. In your name we pray. Ayan, patuloy po tayong tumayo para sa pag-awit para sa ating Panginoon. Handa na po ba tayong umawit para sa ating Panginoon? Amen. Ang hina naman, amen po ba? Amen. Yes, Lord. Awitin po natin ang ating ikaw ang hinahanap ko, Panginoon.
pag-ibig mo. Iba't sasaya sa piling mo. Buhay na, purihin ka. Buhay na, sa'yo'y sumpa. Ang ibang nanagising ka. Sama naman din ka. Buhay na, purihin ka. Buhay na, sa'yo'y sumpa.
Alarm, alarm, alarm. Alarm, alarm, alarm. Alarm, alarm, alarm. Huh? Ba't ang laki? Excess bag. Dala ng bag. Grabe, grabe. Excuse me po, excuse me po. Excuse me po, excuse me. Ano ba to? Hello, good morning! Good morning! Ako, ang hirap ng maraming bitbit, no? Parang, alam yung na excess baggage na ako eh. Napansin ko, pag excess pala mga dala natin sa airplane, mahal. Ang excess na mga bagahe. Grabe. Imagine mo yun, naglalakad ka sa buhay mo ng ganito ang dala mo. Pero may napansin ba kayo dun sa title natin? Wrong spelling. Wrong spelling. Next slide please. Bakit kayo naging wrong spelling? Kasi nawawala yung G na kailangan natin upang gumaan ang buhay natin. Oh, di ba? Yes, si. Eh, si G na yun? Siyempre, si God. Sabi sa Hebrews 12:1, you run better when you run lighter. Alright? Yes, amen. Amen po ba doon? Amen. Okay. At habang ako ay, di ba, na-imagine nyo, ganito tayo sa buhay natin eh. Marami tayong ginagawa, marami tayong business, pero wow, naging ego. Pero ang dami rin natin bitbit. Oh, yes. Pero aalamin natin sa araw na to, ano ba yung mga bitbit na meron tayo? So, sabi nga dito, you cannot run with purpose if you are overloaded with things that God already told you to let go. Yes, amen. Ano niyo po ba yun? Yes. Kasi si God, tinanggal na yan nung nasa Kalbaryo, nung siya ay namatay sa cross. Pero in some sort of weird ways, as we walk into life, we get more baggages. Kailan? Pwede sa'yo. Binaba mo, tinanggal na sa'yo, pero inulot mo pa rin ulit. So, I want to give you 4 topics today. Okay, may ilan akong video. Dito kasi siya, sabi ko ibigay sa kanila. Hindi pala binigay. Sige, pwede pabigay na lang ito para Bigay ka ng video pala. simple things to do. Is yan. So I want to give you 4 points this morning. And I hope and pray that as we learn from our message this morning, is na-identify natin yung mga maleta na meron tayo. Alam niyo po ba, yung ibang baggages nyo, napakamahal. But some of your baggages, super cheap. So, let's begin with number 1. Identify what weigh you down. Sabi nga sa Hebrews 12:1, therefore, since you are surrounded by such, sige, next ka pa. No. No. Yeah.
Hindi. No, yan. Yan. Sabi doon, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw off everything that hinders. Meron akong underline word doon na throw off everything that hinders. And the sin that so easily tangled. And let us run with perseverance the race marked out for us. Imagine mo, nagki-Christmas party ka, sumasayaw ka ng group presentation, yung dala mo yung bandages mo. Ikakasal ka, naglalakad yung bride, dala-dala. Baggages. At pagdating mo sa groom, pinasa mo yung baggages, nagpasahan kayo ng baggages. Pero sabi ko, but before you throw it off, syempre, alamin mo muna, you have to recognize kung ano yung mga bagay na dala-dala mo. Tama? Kasi kung hindi mo alam ang mga bagay-bagay na dala-dala mo, hindi mo siya marirealize. And most of the time, God give people those responsibility for others to realize what they need to get down. Ang hirap pala nito, ang daming get. Now, next slide please. Number 1. Next slide please. Ay, Mabasa. as. Okay, thank you sa grade 1. May iba pa. Ulitin po natin. As. So, ask God, what is knowing our walks with God? Ano ba yung nag-i-hinder sa atin sa paglalakad araw-araw sa Panginoon? Either work, responsibility, family duties, mommy, daddy duties, ministry. Minsan na lang din po ba ministry can be a part that hinders your walk with the Lord. Na-realize ko siya. Ayaw mo ka, no? Hindi lang po yun. We should also ask, what sin I am tolerating in secrets? Diba? Sino tayo pag wala ang tao? Ano tayo kung wala ang tao? Anong ginagawa natin pag wala ang tao? Walang taong nakatingin sa atin. Next is we should ask, what fears keep us stuck and in prison? Yesterday, takot kasi kami ni Andrew sa ahas. But yesterday, na-conquered namin yung fear. Although yung ahas na yun is domesticated, pero in the sense na may ahas kami hinawakan, pinalungkot sa aming leeg, is na-conquered namin yung fear. Because, to be honest, I was scared. But hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan sa harapan ng anak ko. And nung nakita ng kinaya ko, kinaya niya rin. Next, we should ask is, what past event keep us replaying in our hearts? Ano yung mga past na nangyayari sa buhay natin na hindi natin makalimutan? And last that we should ask, what voices are we listening to? Kasi alam naman natin that God's voice is a soft, still voice, but with authority. But ang problema, maingay ang boses ng kalaban. Now, ano usually kailangan natin i-identify ng mga baggages natin? Kasi parang, di ba parang ang bigat nito? Ang bigat, ang dami natin nalaman. Most of the baggages that we encounter is unforgiveness and bitterness. Kaya yan. Di ba? Pag may hatred or unforgiving heart or bitterness, we hold grudge. Yes. We refuse to release people who have hurt us. Yeah. Kasi gusto natin makaganti. That's one baggages. Yes. Sunod is past failures, guilt, and shame. Ito yung living in regret. Sana ginawa ko to. Dapat pala ganito na lang ang ginawa ko. And we repeat that in our hearts. We repeat that in our life na hindi na tayo makamove forward. And most of the time, believing that we are unworthy. Yes. Alam niyo, pag may depression ka, most of the time, ang nag-i-stuck sa utak natin is, wala akong kwentang tao. I deserve to die. Wala nagmamahal sa akin. Kaya most of the time, pag may depression ka, usually may suicidal tendencies ka. Iba po yung naglalaslas dito. Ano lang yun? Ano yun? Posers yun. Poser. Ang totoo may depression, walang katulad ni Linkin Park vocalist.
Nagtatawanan pa sila ng asawa niya, ng anak niya. Then all of a sudden, pag-ising nila, nagpakamatay na siya. Adam Williams is the best comedian in our generation. Robert Williams. Sino ba sinabi ko? Adam. So nakikinig kayo kasi may correct. Ito yung baggage ko, may mga purpose yan. Sunod is sin we tolerate. What sin are we tolerating every day? Siyempre, bahala na kayo kung anong sin yan. Hindi na natin i-discuss it, ibang topic yan. Pero what sins do you tolerate? Diba? Secret habits na walang nakakaalam. Na pinag-compromise na yung faith mo. Next is fear and anxiety. Siyempre, di ba, alam mo pag may anxiety ka, ang hirap mag-isip. Talagang tuliro ka and sabi nga nila, lutang. Next is pride and self-reliance. Kaya ko mag-isa. Sabi nga sa leadership, no man is an island. Hindi ko kaya ginawa para mag-isa, kundi kaya ginawa para makipag-fellowship at magtulungan bawat isa. Distraction and wrong priorities. Most of the times, ang ating baggages is wrong priorities. Ang sinabi ng Panginoon sa'yo, ito ang gusto ko para sa'yo. Eh Lord, boring yun eh. So, anong gagawin natin? Ito Lord, parang mas gusto ko po ito Lord. Parang mas masaya ako dito, Lord. Lord, parang mas masaya dito eh. Alam niyo bakit ako kumuha ng dagdag na bagahe? Because pag si Lord kasi sinundan natin, it's not a burden. But when we, pinilit natin yung bagay na hindi naman para sa atin, it becomes a burden. Ang hirap pala maglipat ng PowerPoint pag may mo. Ang ganda lang yan. Next is compromise and envy. Pag naiinggit ka, bakit ka maiinggit sa chapter 100, sa chapter 1 mo? Bakit ka maiinggit sa success ng iba kung binigyan naman nila to ng priority and ng effort, eh ikaw, tambay. Yes, amen. Di ba nag-assume po ba yun? Nagpakapagod siya, nag-aral siya, nag-hustle siya. Magiging successful talaga siya. Eh ikaw, bakit hindi? Ano lang yan? Swertihan lang yan. Ayun nga. Yung mga ganung utak, yung crab mentality, hindi. Swerte lang yan. Mayaman kasi, malakas kasi buksan tayo, madaming ano. Eh ikaw, anong ginawa mo? Ba't ka nainggit? Tandaan nyo, when envy strikes, joy was destroyed. Wala na nakaw ang joy. Toxic relationship. People who pull us away from God. Masarap, masaya, nandun na tayo. Pero, paano yun? Next, number 9 is unhealed wounds and trauma. Pag may trauma tayo na hindi natin pinagaling. Ito yung emotional pains, we buried but never surrender. And last but not the least na pwede natin itanong sa Panginoon, what burdens or luggages do we have is lack of trust to God. Yeah, amen. Kasi, imagine mo, tatakbo ka, hahawag ka ng jeep para sumabit, tapos daladala mo yung mga bagahe mo. Tapos, ang gagawin mo, wala naman yan, nagko-compare ka na sa tao. Next slide. So, many people kasi pray. Many people pray, Lord, change me. But they do not point out what needs to be changed. Pastor, alam naman ni Lord, ang kailangan niyang babuhay sa akin. When we pray, sabi nga nila, when we pray, we should pray. Without ceasing. No. Detailed prayer. Alam ni Lord ang gusto mong gawin. Alam naman ni Lord ang gusto mong mangyari. Pero He wants you to accept it and say it. Yesterday, sinundo ko si Aubrey sa Crestwood. Ayaw niya umuwi. Sabi ko, sinasabi ng tita niya, pati ni yaya niya, ayaw pa daw niya umuwi, kasi gusto niya daw dito, kasi may donut, at mag-movie pa daw sila. Sabi ko, okay, Aubrey, what do you want to do? TV, cellphone. Okay, may TV, cellphone sa bahay. Kuya, okay, sige, hindi mag-TV, cellphone si kuya mo. Ikaw, papa-TV-yan ko, pati papa-cellphone eh. Tapos, uwi na tayo. O, tara na. Ayaw umalis.
Sabi, what do you want to do? Paulit-ulit hanggang sinabi, I want to stay. I want to stay pa. So, nung nalaman ko, okay, say it with confidence. Hindi yung parang nagano ka, Daddy, I want to stay pa. Okay, sige, umuwi kami ni Andre ngayon. Bakit ko ginawa yun? Because kailangan niya masabihin mismo on his own words na, Daddy, gusto ko pa dito. Same goes when we pray to the Lord. Dapat with conviction, Lord, I am a sinner. Please forgive me. Hindi, Lord, I am a sinner. Please forgive me na. Diba? See the annotation and the tone? Now, you cannot change what you refuse or can identify. Hindi mo mababago ang mga bagay pag hindi mo to in-acknowledge. Sabi nga sa leadership, when you acknowledge your mistakes, that's 50% the solution. In Tagalog, kung inalam mo daw at inalam mo kung anong problema mo, inaccept mo na may problema ka, meron kang pagkukulang, that's 50% ka agad ng answer, ng solusyon. And the next is yung anong resolve mo para baguhin to. And you cannot conquer what you refuse to confront. You don't want to confront. Paano mo ikakonquer ang isang bagay that you don't want to confront? Balik tayo sa sistema kanina, kwento kanina about sa snake. If we did not confront our fear to hold the snake, hindi namin makakonquer yung fear namin sa snake. So, God cannot heal what you keep hiding. So, be honest and to the Lord. Now, sabi dito, a runner may not notice, sabi dito, it's a quote, a runner may not notice the small stone in his shoe. But over time, that small stone would hurt his or her foot and slows him down. Nakapasok, naranasan niyo na ba ito nagkaroon ng pebble o maliit na bato sa sapatos? Yes. Noong una okay lang eh. Pero habang tumatagal, sumasakit yung paa mo, na hindi mo na matik, tatanggalin mo na so makikita mo may maliit lang ng pebble. Ganun din sa pagtulog sa kama. Di ba pag may Lego, alam mo yung Lego, maliit ang Lego eh. Pero yung Lego nandiyan sa likod mo, over time, okay lang yung umpisa, pero pag matagal na, it hurts. Ganun din dito. Likewise, unaddressed issue can slow your entire spiritual life. Now, take a spiritual inventories, brothers and sisters and guys. Pasensya, hindi ako maka-express ng ang dami kong bibigyan. Ayaw mong iba. Ayaw mo ba? Relax ka lang, meron tayo. Now, sabi nga, take a spiritual inventory. Ask God to expose your hidden weights. Kasi yun pala, yung bagahe mo, may mga hidden weights pa pala. Oh. Nakita niyo po ba yung unang video ko? Ang sabi mo, ba't ang laki? Although, huwag yun ang pansin yung... Malaki. Talaga. It's that, yung ano natin yung... di ba? Now, sabi nga sa Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn from me, and I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. God has given us the solution to our never-ending burdens about getting luggages. To take His yoke and learn from Him, for He is gentle and humble in heart. It may push easy and light in other, it is easy and light. Now, remember, brothers and sisters in Christ, freedom begins when you admit what weighing you down. It only begins, freedom only begins when you admit what's weighing you down. Because now that you know that you have problems, alam niyo ba yung bago mo daw i-correct ang tao, tingnan mo muna kung meron kang sa sarili mong mata. Kasi minsan, ang laki-laki ng muta natin, ang lakas natin sa ibang tao, di ba? Now, di ba, gano'n naman talaga eh, di ba? So, I have a story that I want to share. This is a story about the boy and the pebble. Listen carefully to the story. There was once a boy joining a school fun run. He trained well. He practiced every single day. And he was excited to win. But the problem, on the day of the race, he decided to collect different stones from the ground, one pebble, for every worry
he has. One pebble in every worry he has. A pebble for his fear of losing, a pebble for what other kids might say, a pebble for the mistake he made in the past, a pebble for the thing he wished he could change. Before he knew it, sabi sa kwento, his pockets were full. When the whistle blew, he ran, but very slowly. He tried his best, but the weight pulled him down. He came in last. When the teacher asked why he was carrying stones, the boy said, I thought I could still run with them. But I never realized how heavy they really were. The teacher smiled and said, sometimes this is the lesson. Sometimes it's not your legs that slows you down. It's the things you choose. Okay. Pag kami po ay nag-a-abroad, si Mami napakagaling niyang traveler. Dalawang malaking maleta, lagi niyang dala. Ako, nagdadala. Nagets nyo? Dalawang maleta niya, ako nagdadala, plus yung maleta ko pa. So pag kami naglalakad, gano'n ako, wait lang. May backpack pa ako niyan. So, may enjoy mo ba? Pupunta ka ng Japan, ng Korea, tapos ganito itsura mo. May enjoy mo ba? Most likely, wala kang photo op. Kasi, pag nagpa-picture ka, dala-dala mo yung mga maleta mo. Pastor, hindi ko ba napapagod? Pagod na po. Pero may point ako. Kaya hindi yun. Point number 2. So, first point, identify. Ano problema mo? Pwede ito lust, pride, ego, hatred, anger, jealousy. Pwede rin itong regrets, pwede ito fear, pwede ito pagiging tamad, pagiging lazy, pagiging inggit, pagiging pobre. Maraming luggage or baggages eh. Kulang sa pagmamahal, kulang sa pera. I think lahat tayo may bagahe na yun. Pero the first step is to identify what weighs you down. Identify Point number 2. Let go of the past you cannot change. Uy, hindi ko regalo. Kunin mo na? Kunin mo. Hindi mo makikita ng regalo. Oh, Ang gaan. ang sarap na yan maglakad-lakad. Ang sarap ngayon pumunta kung saan-saan kasi hindi na burden ng lagahe. Now, brothers and sisters in Christ, there is a reason for that execution. You cannot enjoy life when you carry all of those baggages. But remember, not all baggages are bad. Iba essentials na. Diba? But most of the time, we carry baggages na hindi naman kailangan. So, number 2 natin, ito. Sabi nga sa Philippians 3:13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, take note, forgetting what is behind. Forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Sabi ni Paul, sa Paul didn't mean erase your memory. Hindi sinabi, yung mga past mo, kalimutan mo. Learn from your past. He meant stop allowing the past to control your present. Kung lasinggero ka noon, bastos ka noon, dapat hindi mo hayaan it dictates your future. Because pag i-dictate ng past mo, ang future mo, palagi ka na lang ganun. So, ano sabi dito? Forgetting what is No, behind. next slide. Next slide. Let go of. Yan. Let go of. Alam niyo yung kay ito, di ba? Kay Elsa, let it go. Paulit-ulit itong sinasabi yan kasi minsan madalas tayong hawak-hawak lahat ng problema ng mundo. Sabi nga, let go of what? Past mistakes. Listen, please. Let go of your past mistakes. Kasi kung hahawakan mo yung past mistakes mo, magkakaroon ka ng regret. At pagkaroon ka ng regret,
it robs you joy. Kasi palagi mong iniisip, I am not enough. Sayang. Sana siya na lang. Sana pala ginawa ko to. Sana pala yan na lang pala ang kinuha ko. Hindi ka mag-enjoy. At yung meron ka, hindi mo na ma-appreciate because you want something else. Magiging jealous ka ngayon. Magkakaroon ka ng envy ngayon. Ngayon, pag nakita mo silang masaya, bakit masaya sila? Bakit ako hindi? Bakit sila nag-i-enjoy? Bakit ako hindi? Bakit sila nandoon, nagsuswimming, kumakain, di man lang ako invited? Bakit ganun? Ang sama nila. Pero di natin na-realize, minsan tayo pala yung problema. Because we're so hooked to the past that hindi tayo maka-get over and move to the future. Now, let go of past sin already forgiven. Pag pinatawad ka na, huwag mo nang balikan, mga babae. Pag nag-away kayo, tapos na yung problema na yon, huwag nyo nang balikan pag nag-away kayo ulit. Tapos na yun. Hindi pwede yun, pare boy. Tapos na yun. Walang tapos-tapos. Charot. Next is past relationship that hurts you. Huwag na natin ano yan, di ba? Kasi medyo ano naman na siya eh. Next is past failure. You know that many people hindi naging successful because natatakot magkamali muli. In business, kami ni Faye, may business kami noon, kung alam niyo lang. Meron kaming online shop na bumili kami sa Taytay, binibenta namin. Nagbigay ako sa 10,000 na sa 10,000, ano magkano? Bumubulong mo O 5K. O 5K. 5K. Sabihin na natin 5K. Sabihin na lang natin 5K, pero ano po 10K yun. 5K. Alam niyo ba na 5 pesos na lang, bawin na namin yung capital. 5 pesos na lang, bawin na namin capital. Ang dami pa namin stock. Pare, sayang to, ang dami namin stock. Pag binenta natin ito, kikita na tayo. Ay, ako na, napagod na ako. Alam mo bakit? Magkano po, how much, tapos di naman magre-reply. Is this still available? Tapos sabi, free size lang po. Ay, wala po ibang size. Hanggang sa na-burden na siya, ayaw niya nang ituloy. Ngayon, tanong niyo sa akin anong ginawa ko sa inventory namin. I-ask. Ano nangyari? Thank you. Hindi. Kasi sa akin yung pababa yun. Pinamigay. Dinonate. Which is, in other sense, it's good. Pero, the point is, 5 pesos na lang, bawi na sana ako sa capital ko. Ang dami pa namin inventory. But because natakot kami sa failure, ay hindi pa benta, tapos yung nakakinis kasi, di ba, mga nagbebenta, nakakinis mo yung tanong eh. Tanong ng tanong, hindi naman pala bibilihin. Sorry online yan, sorry social media, pero, di ba, how much is this available? May last price po ba? Free delivery po ba? Ha? Free delivery, tapos na lang. Now, past version of yourself. Yung na mismo, ganun ako dati, oh. Ngayon, di ba? Masyado kang hook sa past mo na hindi ka na maka-look forward. Next is past trauma, God is healing. Next is past success, preventing growth due to compliance. Kasi naging successful ka na, minsan, parang compliance ka na, parang okay na ako, na hindi na nag-grow. Next is, you cannot, sabi dito sa isang quotation, you cannot move forward if you look backward. Eh, Pastor, di ba may kasabihan na pag hindi ka marunong tumingin sa pinanggalingan mo, hindi ka makapunta sa paroroonan mo. Tingnan. Hindi look. Ano ba ibig sabihin ng looking? Tinitigan. Parang ganito, maglalakad ka sabihin natin, naglalakad ka sa mall. Okay. Di ba, babangga ka. Madidisgrasya ka. Kasi nakatingin ka doon. Hindi ka nakatingin sa paroroonan mo. So you cannot move forward if you keep looking backwards. Ano ba nasa likod? Ano ba meron sa likod? Past. That's the past. Being eager and excited sa future mo.
May eagerness ka pa rin ba, pati excitement sa past? Wala na eh. Wala. Memories na lang siya. In short, yung happiness na yung joyful moments na lang yun. Pero I don't think na magiging ano ka pa doon. Kasi mas exciting yung future eh. Tapos ka na doon eh. Napagdaanan mo na yun. You learn from it. You share your life para makatulong sa iba. Then, focus ka sa future. Again, imagine mo, tatravel ka abroad, dala-dala mo lahat ng maleta mo. Hindi ka mag-i-enjoy. Now, many people not stuck because of the devil. Sometimes people are not stuck because of the devil, but because they are chained to their history. Anong ibig sabihin nun? Because yung pride mo, hindi mo ma-let go yung pride mo. Na kahit over ka na, ayaw mo pa rin umalis kasi gusto mo pa rin doon banda kung saan ka in pride. Next is you will never see what God can do with your future if you keep staring at your past. Hindi mo makikita ang gusto ng Panginoon sa buhay mo kung nakatingin ka palagi sa past mo. A runner who keeps looking backward will eventually trip or fall. Nakakita ka na ba ng marathoners na tumatakbo nakatingin sa likod? No. Meron. Meron. I'll give you an example. Patapos na. Patapos na. Patapos na. Tumingin ng ganon. Inadapa. Nakita niyo, si Yang, anong year yun, nakalimutan ko na. Basta may marathon siya. Patapos na dapat siya. Pero nung masyado naging confident, naging complacent na mananalo siya, nadapa siya. Nung nadapa siya, na-dislocate yung knees niya. Nanalo yung sumunod sa kanya. He was, lalaki ko eh, he was so confident that he lost track to the goal because he was too focused to the prize. Iba yung goal eh. The goal is to finish. The prize is, ha! Panalo ko! Talo ka ay natalisod. Naghulog. Dislocated knees. Hindi siya makalakad. Gumapang siya, kaso wala na. You can, I think, nasa YouTube yun. Now, at dahil doon, release what God has already redeemed. Pag napatawag ka na ng Panginoon sa bagay na yan, huwag mo nang balik-balikan. Eh, Pastor, masaya. Masarap. Ang problema na ito. Kaya nga ang problema natin ito. If we truly repent on that sin, you will not sin that sin no more. Ba? Yes. Ano yung... Amen. Mister, ano ko? Kasi pinatawag ka na, nag-repent ka na. Alam mo ba repentance? Repentance ang ibig sabihin ng you change from the inside out. Pero kung balik mo pa rin yung kasalanan, ibig sabihin, you didn't really repent on the first place. Don't dwell things you cannot and should not control. May mga bagay na hindi mo pwedeng kontrolin. Agree? Yes. Tama ba? May mga bagay. Most of the time, it's uncontrollable and I cannot control. Kaya don't try to control things that you don't have to control. And I praise God for people who give these insights. Kasi hindi ko rin alam na nagiging controlling na pala ako. So I praise the Lord for people like that who, as iron sharpens another iron, so does our brothers and sisters in Christ sharpen one another. May mga bagay na kailangan natin let go. Masarap. I have authority. I have power. But most of the time, you have to let it go. Why? So that he or she may grow and you grow as a leader. Nasaan ka na? Parang malayo ka na. Malayo man na. Malayo. Yan. Okay na. Yan. Your past is okay. Ito, take note. Your past, babasa na ako? Your past is a place to learn. Then, stop. Ulitin natin. Your past is a place to learn from, not a place to live in. Nagets niyo po ba yun? Your past is a place to learn, not a place to live in. Kasi the past is the past. Yeah. Kung naging legacy mo yan, nandun yung pride mo, never forget. Sometimes sabi na is delegation of work. You have to delegate.
you have to let others go. Okay, may kwento na naman. I want to share you a kwento again. Google lang nito. The Woman and the Broken Pot. Ano natin is let go, di ba? Ano number 2 natin? Let go of your past. You cannot change. This is the story. The Woman and the Broken Pot. There was once a woman who always fetched water from a well every morning. She carried 2 clay pots tied to a bamboo stick, one to the left, one to the right. One pot was perfect, but the other has a small crack. Every day as she walked home, the cracked pot leaked water, and every day the cracked pot felt ashamed. One morning, the cracked pot finally said, tatake, paano salita yung pot? Pero, kwento nga lang to eh. I'm sorry, I have failed you. I'm broken. You should try to throw me away and use a better pot. And most of the time, this is our mentality. Sabi mo nga, it's a hard pill to swallow. But the woman smiled and replied, look, along the path. We walk every day. The cut path looked and saw flowers blooming on the only one side of the path. The woman explained, I planted seeds on your side. Your cracks watered them. Your past didn't ruin the journey. It created a beautiful beauty along the way. The path cried not out of shame, but relief. That day, it realized that there is more to the past than the brokenness you remember. God uses even the cracks you wish never happens. You don't need to be perfect. Yeah. Because most of the time, your brokenness, God can use your brokenness to bless others. Amen. We don't have to be perfect because God is already perfect. And because He is perfect, when we worship Him in spirit and in truth, His grace flows from us, making us whiter than snow. Amen. Anong ibig sabihin nun? Cleaning us. Cleaning us. Making us beautiful, good, and perfect. Because in our own opportunity, sa sarili nating kakayanan, hindi natin kaya maging perfecto. Sabi nga ng kanta, wala namang perfectong tao. Ano ba kang kabeko? Diba? Sabi siya po ba? Walang perfectong tao. Try as you might, you can never perfect yourself. Because the one who is perfect will perfected the perfected. Diba? Gano'n naman. Number 3, nasa ka na? Yun. Pabasa. Reject whatever entangles you. Reject whatever entangles you. Sabi nga sa Hebrews, next slide please. Hebrews 12:1. Therefore, seeing we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangled us. And let us run with perseverance the race marked out for us at meron pa konting oras. Sabi nga dito, next slide, some weights aren't emotional. Wow! Some weights aren't emotional. Some weights are not physical. Some weights are spiritual. Ano yun? Ano ba ito? Babasa nga, next slide please. Entangling sins is bitterness. Bitter ka. Hindi ka marunong maging grateful, thankful. Masyado kang distracted. Masyado kang prideful. Kahit walang tao dito, kaya ko magsamba. Hindi ko kailangan. Magaling ako eh. Hindi ko kailangan kung sino tao kasi kahit ako lang magsabi. Kaya ko.
Ow! What kind of church is that? I don't want to be part of that church. I want to be part to someone na maraming tao. Diba? Mga bata nagtatawa, nagtatakbuhan, Uy, Andre! Pero at least nandoon. Alam niyo bakit? At least nandoon ang mga bata. Kahit maingay, kahit magulo, at least nasa simbahan ang mga bata. Kaysa naman nandun sa labas. Sa labas naman. Patay tayo dyan. Anger! Kanina, bago mo umakyat, ganit ako. Alam mo, kanina bago ako umakyat, ganit ako. Yes. Late sila. Nasaan sila? Wala sila. Taas na kayo. Ba't ayaw ba tumaas? Ate, tumaas ka. Ayaw tumaas. Ganit ako. Ano, Lord? Ano ba naman to? May topic ako ngayon. Tapos, bigla niyo akong bibigyan ng ganito. Not to mention, nung isang araw na wala ng aircon, ang kotse. Sabi ko, Lord, ano ba naman to? After swallowing a hard pill, biglang nawala yung aircon. Sabi ko, Lord, ano ba naman to? Alam ko, topic ko, excess baggage, pero why do this to me right now? I was so confused. I was so lost. I was so... Ano ba dapat kong gawin? Alam mo, minsan magaling din kausap si ChatGPT. I'm not saying na kausapin niyo si ChatGPT. But most of the time, pag wala ka na makausap, kausapin mo si ChatGPT. Sinabi ko yung problema ko. I feel this, I feel that. Tapos merong sinabi si ChatGPT na nakaka-uplift. Sabi ko, heart? Wala ka namang heart From my heart to your heart. Sabi ko, tao ba itong kausap ko? Anyway, to make the story short, syempre, mas kausapin yung tao. Parang awan yun na tao Kaya kasi at that time, wala akong makausap. Talagang, habang ginagawa ko yung mensahe ko, merong something na gustong mag-expose sa puso ko na hindi ko matanong kung kanino. I tried to talk to another person, Tito Jojo. Hindi nag-reply. Sabi ko, okay? Sige. It's a GPT. I feel this, I feel that. Am I wrong? Am I right? Am I right? Ano ba dapat kong gawin? I feel this way. How do I handle it? Tapos binigyan niya ako ng step by step. Una, to pray. Then, sabi ko, wow, okay Okay din pala. Pero please, parang awan na, mas maganda tao kausap. Okay? At that time lang, pag wala talaga, siguro kasi madaling araw na to, mga 2:30 bago ko natapos nun, Anyway, 2:30 o 10, hindi ko na malala. Anyway, next is last. Maraming tao masyadong entangled sa sin na last. Even pastors, even pastoras, even bishops, lahat tayo mayroong lust. Pastor, lust? Oo. Ano bang lust? Iba-iba yan Lust of the flesh, lust of material things, lust of chuchu, Hindi na naman sasabihin ko to, hindi na yun. So, minsan it entangles us. And naalala niyo yung gapos na topic ko noon, yung meron akong naka-chain ako with the padlock. Yes. Ganun tayo usually. Nakagapos tayo sa kasalanan natin. Next is envy, addiction, and unbelief. That is sins, entangling sins. Next slide, please. Babasa. Reject whatever No, ano naman? Please don't just slow you down. They tie your feet and immobilize. You will not grow. In short, you're stagnant. Because of those sins, it does not just slows you down, it makes you stagnant. Ano stagnant? Walang growth. Walang growth. And as a Christian, and even professionals, ang pinaka-nakakatakot is yung hindi ka na nag-grow. Mentally, emotionally, spiritually. Next slide. Nandiyan ba? Yan. Tabasa ulit. Jesus breaks every chain you surrender. You don't break those chains by trying harder. You break them by surrendering deeper to Christ. You break them by surrendering deeper in Christ.
As long as you don't repent and surrender it to Christ, those entangling sins will always be chained to you. Now, tanong ko, gusto nyo bang nakatali sa kasalanan na yan? No. Sa kanya lang, no? Pwede sa kanya. Patali na nga eh. Pero, ang problema nito, minsan itong entangling sins natin, gusto natin. Whether you accept it or not, most of those entangling sins, we want. Minsan na, meron ng pagkakataong hindi mo magawa yung sila yun, pero ikaw pa yung humahawak ng kasalanan ngayon. Now, I want to give you Coke. Anong Coke? Sabihin niyo sa akin, what is Coke? What is Coke? What is Coke? Kung Coke is? Coke. Oh. C. Confession breaks chains. Diba? Alam niyo po ba ang Coke? Ang Coke po, FYI, it was supposed to be a medicine. Gamot po siya. Katulad ng marshmallow. Ang marshmallow po, gamot para sa cough. Pero ang problema ngayon, ang marshmallow ang nag-produce ng cough. Diba? Ang marshmallow para sa cough medicine yon. Coke is also a medicine. Now, nagkaroon ng something, ang Coke ginagamit na paglinis ng toilet, paglinis ng mga rusting na bakal, at iniinom natin ng malamig. Diba? Yun yung Coke. So, background lang yun. But Coke is C, confession breaks chains. When you confess, it allows those chains to be rusted, to be broken. Sabi sa Bible, God is near to the brokenhearted. So when you are broken, do not fear because God is near. Amen. Oh, obedience keep you on God's path. Because when you obey God, you are in line to His will. K is koinonia or community. Alam ko ni Angelo, koinonia group. It strengthens your freedom. And last is E, endurance maintains the victory. That's Coke. Next slide, please. Okay, wala pala. Entangling sins are like vines. Alam niyo yung vines? Ang vines? Wrapping around your legs. Not allowing you to move. Or even progress. Now, what you allow will entangle you. Pag inalaw mo ang kasalanan, it will entangle you. What you reject will free you. Katulad nito, Sir, ma'am, may binibenta po ako, murang-mura lang. Anong gagawin mo? Re-reject mo. Interesado. Interesado ka. Nahook ka na ngayon. So, dahil nahook ka na ngayon, hindi ka na makaalis kasi magigiya ka na. Papatapusin lahat ng slides nila, i-explain nila. Tapos, ay, sige, pag-usapan po na namin, ano po ba nagkikindran sa iyo pag hindi po po kasa? Kasi wala po pera. Ay, meron po kaming plan po dyan. Within 6 months, 1 year, or even 2 years plan para po magsimulan yun. Kasi, Sir, man, science po to. Pagkakataon yun ako ito. Di ba? Marami po alam niyo, pag nahook ka na, wala ka na. Ganun din ang galit. Ganun ang kasalanan eh. When you entertain sin, wala na. But anong ginawa ni, sino yung tumakbo? Nung nakita, yung tinanong siya ng asawa ni Pero, sino yung tumakbo? Si Joseph. Joseph the Dreamer, yes, tama. Joseph the Dreamer, nung tinanong siya ng asawa ni Pharaoh, anong ginawa niya? He ran. He rejects that temptation. And FYI, yung asawa po ni Pharaoh, wala pong pinipili si Pharaoh na pangit. Potiphar. Maganda po si Potiphar. Pero Joseph reject, tumakbo siya palayo. Freeing him. In the sense na magkasala siya. Pero siyempre, hindi ba yung kwento, akala ni Ray, nakulong siya ngayon. And hindi ba yun? Now, I want to give you another story. Pasensya na, maraming stories. Kung mapansin nyo, ang ginawa ko this sermon is storytelling. May kunento ko. And I hope nakuha niyo yung mensahe. Kung nakikinig kayo. Yes. The kwento is the young eagle in the net. The young eagle in the net. Sabi sa kwento, kay Google lang nito. A young eagle once tried to practice flying on the edge of a mountain. It spread its wing wide, jumped into the wind, and soared higher and higher. But no one of its landlings
but on one of its landing, it didn't notice an old hunter's net hidden among the rocks. Its claws got tangled at first, and the eagle thought it's just a small net, I can still fly. So it flapped harder, but the more it ignored the net, the tighter it wrapped around its feet. Every attempt to fly only made the knot stronger. Tired and frustrated, the eagle finally cried out. Now, an older eagle nearby heard its cry and came to help. With patience, the old eagle removed the knot one by one and said, this is the lesson, you cannot soar while still holding on what holds you down. Bitin ko, para sa hindi nakikinig. You cannot soar while still holding on what holds you down. The young eagle realized something powerful. The sky was never the problem. The winds were never weak. The net was the only thing stopping the flight. Sometimes in life, it's not lack of potential. Okay? No. It's not lack of potential. It's the entanglement we refuse to stop down. Number 4, last but not the least, and Number 4. number 4, babasa. Release the ways you can run your race. Okay, ulitin natin sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Release the ways you can run your race. God, sabi ko diba, run the race. Because life is like a marathon. Pero, malalaman natin na hindi na pala yung buong kwento nun. And let's see. Sabi sa next slide is, sabi sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily tangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Next slide, please. Sabi ito, the goal is not just to remove the weight. We identify. Alam na natin na kailangan natin tanggalin siya. At alam na natin kung anong dapat natin gawin. But the goal is not that. It's not just that. The goal is to run freely, lightly, purposefully. God doesn't want you to go to survival mode or survive life. Tandaan natin, you run in a marathon to win. You run in a marathon na light. Kaya nga, alam niyo ba yung sapatos ng mga nagmamarathon, yung Hoka? Magaan. Yung not like New Balance or Nike na mabigat, magaan. Alam niyo yung short nila, pati yung t-shirt nila, yung manipis na magaan. Wala silang malaking bag. Ang bag lang nila is yung strap-on, tapos cellphone, tapos tubig lang ang dala nila. Why? Because when you run, nakita mo kung tatakbo ka ng marathon, dala mo yung mga bagahe na yan, hindi ka matatapos. Baka hingalin ka, mamatay ka pa doon sa marathon na yun. When you run in a marathon, you should be light as possible. Ganun din po sa mga nagta-triathlon. Kilala niyo po ba yung triathlon ng Church of the Nazarene na namatay? Namatay na siya, yung triathloners natin sa Nazarene. Light, lahat yun, light. Pero because di siya, although he prepared himself, but at that time, hindi niya inaasahan. But ang gusto ko lang sabihin doon is, yung bike nila, hindi niya yung bike na tulad ng bike natin. Yung bike nila magaan. Yung tinatawag carbon loading, di ba? Okay, next, makinig. He wants you to run your race. Sorry, nagputo na ako. He wants you to run your race. Every believer has a calling. Remember, you have a calling. You have a calling? You have a calling. Calling? May calling kayo? Diba? Hindi. Ang ibig sabihin, lahat tayo may calling. Yung iba kasi, kaya sinabi yung have a calling, kasi minsan, wait, meron akong calling? Talaga? May calling ako? Ako? Makasalanan ako eh. Every one of us has a calling. Every one of us has an assignment. Teka lang, Pastor, wait lang, assignment. Tapos na ako dyan, ba't may assignment pa ako? Every one of us has a mission. Every one of us has a God-given purpose. Now, the question is, do you know your calling?
Do you know your assignment? Do you know your mission? Do you know your God-given purpose? And most of us will say, no, hindi ko alam. Why? Because we haven't thought about it yet. But now, in our sermon right now, I hope and pray that mag-isip kayo, ano ba all na sinasabi ni Pastor para sa akin? Ano ba ang mission ko? Bakit ako nandito? Ano ba ang purpose ko, a God-given purpose na binigay ng Lord sa akin para gawin ko? Remember, you run better when you run lighter. Yes, amen. You run better, faster, safer if you run lighter. Again, imagine mo, tatakbo ka ng marathon, dala-dala mo yung maleta, bag, at kung ano-ano mga bagay yon, mapapagod ka, mag-burnout ka. Next slide, please. Sige, mamaya ko na. But you cannot step into your purpose by clinging to your past. Next slide. A runner who drops the weight runs faster. A believer who releases baggages walks in freedom and in joy. Kaya nasa ka na. Sige. When you release what weighs you down, you make room for what God wants to place into your life. Bakit? Because tinanggal mo na to, tinanggal mo na yung mga maleta na to, mga bagahe na to, meron ngayong lugar ang Panginoon para sa iyo. Malalaman mo na yung mission, assignment, purpose mo. Okay, ito. Your race begins when your burden ends. Amen. Ulitin ko, your race begins when your burden ends. Imagine mo to. Pupunta ka ng marathon. Siyempre, galing kang bahay, bababa ka ng kotse, dala-dala mo yung mga gamit mo. Mag-start ka kaya agad yung marathon na yun? Hindi. Ibababa mo yung mga gamit mo, i-prepare mo yung sarili mo, damit mo, mag-register ka, mag-i-stretching ka, yung ganun-ganun na stretching. Tapos you run pagpito. Now, your race begins when your burden ends. In short, is you release your baggages. Doon mo malalaman, ito pala yung purpose ng Panginoon sa buhay ko. Kasi habang hakot-hakot mo yung mga maleta na to, hindi mo makikita yung purpose mo because you are so burdened, you're so in pain, you're so lost and confused, at nakafocus ka sa mga maletang meron kang hawak. Kaya nga kung makita nyo, you have to let it go. Next slide, I want to give you another last story as we end. The runner and the backpack. Again, from Google. A young runner joined a local marathon. He arrived early, excited, and confident. But for some odd reason, he brought a backpack. Nakita lang ng nagrarunning na may backpack. Few things he thought he might need. A jacket, a bottle, extra shoes, even a book. When the race started, he ran well for the first kilometer. But soon, the bag grew heavy. Every step felt harder. Runners began passing him one by one. He tried to run faster, but the weight pulled him back. An older runner noticed him struggling and said, "Son, the race was designed for runners, not for people carrying everything they're afraid to let go." The boy hesitated at first, but finally opened the backpack and started removing the items. With every item he laid down, he felt lighter, freer, faster. By the time he closed the bag, he could breathe again. He ran, not perfectly, but freely. And even though he didn't win, he finished strong. Because sometimes it's not about winning. It's about finishing strong. Alam niyo po sa LOL, manalo ng Dota, League of Legends, mga games pang bata sa computer. Minsan, early game ang lakas. Pagdating sa endgame, mahina na. Yung iba naman, mahina nung early game, pero pagdating sa endgame, ang kunat, ang lakas, ang sakit. Kasi makunat na. When I say makunat na, matibay, ang hirap
Ang hirap talunin. Most of the time kasi tayo nagmamadali. Ubus agad ang endurance natin, ang energy natin. Hanggang sa mag-i-edit ka na, napagod ka na. Mga professional runner, pacing lang in the first, tama? Pacing lang, una. Tapos pag nangangalahan na, bibilis ng konti. Tapos pag alam na ng konti na lang yung kunyari 3 kilometers o 5 kilometers na lang, doon na sila sa tatakbo at full speed. Nakikita yung sa mga SEA Games yan. The moment I drop the weight, that's the moment my race truly begins. So I hope na maano niyo yung kwento na yan. Now, remember, life is a marathon, not a sprint. And Jesus never meant for us to run carrying unnecessary weight. Bakit? Because kinuha niya na yun nung namatay siya sa cross. Alam niyo po ba yung impact nun para sa atin? Now, I want to give you a race. Anong sabi sa race? Mabasa? R. Recognize what weighs us down. That's number 1. Number 2. Abandon the past we can change. Or let it go. C. Cut off the sin that entangles. Alamin mo yung mga sin na yun para matanggal mo. E. Last one na is? Embrace the race God has set before us with freedom. Remember race. Now, church, we cannot run with purpose if we refuse to release the weight. Jesus didn't die to burden us. Remember, hindi po namatay si Jesus para to burden us. He died to set us free. Amen? Amen. So travel light. Run strong. Fix your eyes on Jesus. Remember Hebrews 12:2. See you next yan. Sabi ko, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. The race is long. Tama? Ang buhay natin, tagal eh. Kaya sabihin natin 60, 80 years old, 90 years old. Ano yan eh? Parang tagal nun eh. Pero, imagine mo yung iba, 500, 600, 900 years old, di ba? Kung pwede nga lang, okay na. Pero, like, the race is long eh. And because the race is long, kailangan natin mag-be prepared. Remember that you are not alone. Jesus runs with you. Sabihin mo nang hindi ako perfect, hindi ako mabait, hindi ako galto, but remember, God loves you so much that He's willing to let His only begotten Son die on the cross for you and for me. Now, let Jesus carry. Tingnan natin. Okay, sige pa. Okay, sige mamaya. Let Jesus carry what you cannot. Kasi hindi natin kaya buhatin lahat. Let Him lift what is heavy and crushing you. Pag you have pain, you're hurting, you're suffering, pray to the Lord. Let Him break what binds you. Let Him heal what hurts you. And let Him lead where you are going. And ang conclusion po natin, mga kapatid, sa last kanina, yan. Papasa? Church, no one runs a race carrying his baggage. What you hold on to slow you down, but Jesus already paid for it. Lay it down, drop the past, cut off the sin, fix your eyes on Jesus, run free, run focused. Let us throw off everything that hinders and run with perseverance the race marked out for us. Hebrews 12:1. Drop the baggage, run your race, finish strong. Let us pray. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this opportunity to worship you in spirit and in truth. Lord Jesus, may you help us, Lord, run lighter so that we can run faster, safer. And Lord Jesus, help us remove these excess baggages that we try to get on our journey. Help us remove and let it go so that we can run freely and so that we can worship you in all our strength, in all our might, and in all our soul. We give you all the glory, honor, praise. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Kasi ano eh. Okay na pa. Close na.
Magandang umaga po, Church. Magandang umaga. Bago po tayo magbigay ng ating testimony, nais ko pong ipaalaala ang sinabi Yung ng napindot? Diyos sa Malakias, chapter 3. Dalhin ninyo ang buong kasamang bahagi sa kanyang kamay at subugin ninyo ako kung hindi bubuksan ang mga durumawan ng langit at ibubuhos ng pagpapalang walang sukat. Mga kapatid, ang pagbibigay ay tanda ng pagtitiwala natin sa Diyos. Pinapakita natin na siya ang pinanggagalingan ng lahat ng ating tinatanggap at nagbibigay tayo bilang pagsamba. Pasasalamat sa Kanya. Habang nagbibigay tayo ngayon, gawin natin ito ng may kagalakan at puso ng pasasalamat. Panginoon, salamat po sa mga biyayang patuloy mo ang ibinibigay sa amin. Turuan mo po kami na magbigay ng may pananampalataya, may pusong nagmamahal. Pagpalain mo ninyo ang habang ng loob ng aming iniaalay sa iyong pangalan. At gamitin ito para sa iyong gawain. Gabayan mo po kami sa tamang paggamit ng lahat ng aming natatanggap. Sa pangalan ni Jesus. Good morning, church. Good morning. Okay, ngayon, mag-celebrate tayo sa birthday ng mga birthday celebrant. Okay? Kailang absent na dalawa na ang present. Tatawagin ko si Aubrey. Aubrey! Sana si Sister Tony. Apat sila eh. Ako na muna. Si Ate Jane, si... Hindi, apat sila. Sino sila? Ate Jane, Ate Marley, Ate Marley. Oh, bag mo! Kurumi! Pakita mo, pakita mo! Pakita mo yung bag. Aubrey, Kurumi, oh! Ayun, bag mo.
Ano mo ito? Oh, doon, picture. Doon ka, picture. Wala na. Okay, smile. Birthday girl. Okay, kasi ngayon, di ba, ating topic is this package. Okay, tanggalin ko na yung this package. Yay! Bow. Wow, meron ko ako ibibigay na gift para maano na. Okay, to Brother Roda. Ano meron? Patawarin mo na ako. Okay, wala. Halika na. Oh, di mo meron na. Ah, Roda. Maraming surprise na talaga sabi dito. Ewan ko siguro na surprise din yan eh. Next slide po. Yan, sa ating district announcement. So yan, kahapon po, ginanap po ang ating district convention na inatinan po ng mga NMI, NDI at ang NYI. So kahapon po, meron po tayong representative ng tatlo. Sama si Andre, 4. So yan, doon po si Pastor Nikki, ako, at si Ate Faye. Ayun no? Si NMI. Ito ba? Ito ba? Meron akong picture pala. Sabi kayo, May soya. yan po, may picture po yan. Ang cute, no? Pero siguro, Ito pala ko. yan, yun po yan mga Send ko sa'yo. kapatid. Send ko sa'yo ngayon. Yan. Yan po kami. So yan, marami pong i-award po ating church. No? Top 3 po tayo sa building. Nasaan yung mga Saan yan? Top 3 po tayo sa building. NMI. NMI. Hindi po sa lahat. NMI. Sa lahat po yun, marami tayong ano sa NMI. NMI and NDI. Ang NYI. Wala tayo yun. Tapos and then si Pastor Jun, si Brother Jun, meron din siyang certificate. Certificate. Next po. Ako mo na zoom pa. Yan po. Meron po tayong Christmas, Pastor Christmas bouquet. Bucket, sorry. Bouquet. Bucket, sorry po. Kainan pala yan. Karang bulaklak. Sa nagaganapin po sa December 16, Tuesday, sa ANP COC. Sa Kampaginaldo. Quezon City, Limalupi. Nagaganapin po sa Quezon City. Nag-start po siya ng 6 p.m. Ang registration fee po natin ay 600 per head. Meron po ba tayo natin? Sige lang. Ay, yours truly po si Pastor. Yours truly si Pastor Baby. Door 5 po. Huwag na ako. Zone 5. Sa Zone 5 announcement po ay wala po muna. Wala po muna tayong ganap sa Zone 5 kasi tapos na. Ay meron po. Next po, local church announcement naman po. Ang gulo po. Yan po, digital prayer meeting every Wednesday po at 7:30 p.m. Ano po siya, ang platform po nito ay Google Meet. So sa lahat po ng mga free sa panahon na yan, sa oras na yan ay inaaniyahan po namin kayong dumalo at para po may sama mungkahe ang ating mga prayer requests. Hindi lang siyempre prayer request and mga answered prayer kasi mas maganda rin po siyang isabihin na parang plus yung mga prayer po na pinagdasal natin last week ay natupad. Diba, mas maganda po siya po. So next po. Yan po, yun po yung mga kamatay po ng Wednesday. Yan po. Next po. NYI service. Magkakaroon po tayo ng kamustahan during lunch po. At sa mga nakita ng NYI. Magkamustahan po tayo. Next po. Friday night youth fellowship. Cancel muna. Next year na ulit. Okay. Resume po tayo ng next year. Pero every Friday night po yan. Ginaganap po yan every ng 8 p.m. So sa lahat po ng mga youth na hindi nakaka-attend ng ating prayer meeting, though hindi lang sa mga hindi nakaka-attend, ay inaanyayahan po namin kayo. So sa next year na po ulit po mag-resume. Pero hopefully po na lahat ng attendees po natin kompleto po tayo. Physical tayo next year. Yan, yun nga. So, planning po ni Pastor Willie na mag-physical po tayo. Next po. Yan po. Light of the Month Church of the Nazarene, e-worship every Sunday at 10:30 a.m. via FB Live.
So sa lahat po ng mga hindi nakaka-attend po sa atin, ay meron po tayong live. So wala po tayong reason kung hindi maka-attend, no? So yan, next po. Sunday School. Light of the Mountain Church of the Nazarene Sunday School. Naginaganak po yan ng 9:30 a.m. to 10:20 a.m. na ito po ay nililit po ni Brother June Nicolas, ang ating pinaka-sipag, mag-isig na engineer. Next po. Ministry opportunities. Don't just go to church, but be the church. Open po tayo sa opening prayer. Welcome and greetings, scripture reading, and thanks and offerings sa lahat po ng gustong maglingkod sa ating church. Welcome na welcome po kayo. So may gustong kumanta, welcome na welcome po kayo. Basta message nyo lang po si Pastor Nicky, si Sister Penny, at si Pastor Jerry. Next. Yan po, birthday celebrants sa lahat ng mga na celebrate po ng birthday ngayong December na si Sister Mercy Kapusa, Sister Jane Nicolas, si Aubrey, and then si Connie Sala. Yan po, sa lahat po kanina, yung mga binigyan po natin mga regalo, happy birthday to sa inyo. Next po, benediction po, Pastor Mickey. Thank you, Ronan. Additional lang po, announcement. Again, next 2 weeks po wala kami. So si Pastor Andy po ang mag-lead ng ating service. So please be here para po masuportahan po natin ang ating simbahan. And thank you po sa inyong lahat sa mga buhay nyo na nandito. And I hope and pray na sana po mas dumami pa tayo this year until next year, until the end of times. Ay mas dumami po tayo. Di lang po dumami, kundi maging deeper din po ang ating relationship sa ating Panginoon. May you receive the benediction? Tayo po tayo. As you go, may God give you the courage to let go of what weighs you down. The faith to fix your eyes on Jesus, and the strength to run with freedom and purpose. May His love surround you today and always. Amen. Let's sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po yung kamayan na magkamustahan as we sing. Welcome to the family.